mga kababayan. O speaking of hole, speaking of aaresto, dito tayo kay Roque. O, mga kababayan, o baka sabihin nyo, si Roque na naman, o usaping humba na naman yan. Hindi po. Ha? Iba po ito, mga kababayan. Speaking of Tore, o ito, mga kababayan, pakinggan ninyo. Si Tore, mga kababayan, Roque. Si Roque, mga kababayan, nanggigigil. Nanggigigil si Roque, mga kababayan. Halos maputulan na ng tinggil sa galit. Pakinggan ninyong galit ni Roque kay PBBM patungkol sa flood control. Wala daw dapat ikulong kundi si PBBM daw. Ito galit ka dyan. Magalit ka sa sarili mo. Ano ka, Hilo? Ikaw ang responsable dyan. Ikaw ang dapat managot. At ngayon pa lang ulitin ko, umalis ka na sa pwesto mo. Dahil talaga namang, ano nang mangyayari doon sa 1 trilyon na pinaglamon-lamon ng mga walang yang mga politikong yan at kasagbuatan ng mga taga-DPWH. Diba? Yun ang sabi ni Harry Roque, mga kababayan. Ngayon, ito lang masasabi ko, Roque. Alam ko naman na inutusan ka ni Digong, di ba? Do your part. Yeah. Narinig ko yan, di ba? Tinapik ka ni Pulong sa balikat. Anong sabi ni Pulong? Do it your part. Kala mo hindi namin narinig yon. Binulungan ka ni Pulong habang in-interview mo si Kitty. Anong sabi doon? Inutusan ka ni Digong na sirain si PBBM. Baka nakalimutan mo yung tinapik ka ni Pulong. Sinong nakapanood niyan, mga kababayan? Paki-comment. Sinong nakapanood? Tinapik ni Pulong si Roque at sabi niya, do it your part. Nung in-interview niya, si Kitty. Alam mo, Harry Roque, maniwala na sana ako sa'yo. Para ka lang si Aimee. Alam niyo itong mga DDS, na mga politiko, yung mga DDS na politician, para itong mga taba sa parisan ni Diwata. Kapag hinalo mo yan, lumulutang. Kapag hindi mo hinalo, nagsisink. Yun. Mga kababayan, para silang mga taba sa parisan. Para silang mga parasite, sabi ni Ma'am Nura ni Rida. Ito lang, Roque. Kay Aimee, maniwala na sana ako sa kanya. Yung kanyang mga revelasyon patungkol kay Bonjing. Kaso nga lang, walang ebidensya. Paano namin paniwalaan na si Bonjing ay kurap? Alam mo, Aimee, kung maglabasan tayo ng ebidensya, mas may ebidensya akong ilalabas sa'yo patungkol kay Bonjing. Ayaw ko lang. Tignan mo nung nagbigkas ako patungkol kay Bonjing, tauhan ng Bureau of Customs lahat isa-isang sinibak. Kasi totoo yung patungkol kay Bonjing, sabi ko nga, grabe, ito si Insan. Yung Bureau of Customs, gulat kayo after ilang araw, yung Bureau of Customs, tanggal agad, pati yung mata, sibak. Kasi totoo. Pero ito yung puro Bonjing, tas walang ebidensya. Para kayong mga taba sa Paris. Sa hinalo, lulutang. Pag hindi hinalo, nandun lang sa loob, nakadikit sa kaldero. Tapos si Harry Roque naman ngayon, maniwala na sana ako sa mga patutsada at birada mo kay PBBM. Ang problema lang, paano mo paniwalaan ang isang pugante? Diba? Lakas ng tawa niya, Sir Archie, ng Sirisa Force. Diba? Yung tinapik, do your best, do your part. Ano ba yun? Basta ganun yun. Actually, nireakan din yan ni Yossi Claire Castro Yung inutusan ni Digong si Roque na siraan si PBBM, tinapik siya ni Pulong nun. Andito yung camera andyan si Kitty, dito si Pulong. Tinapik siya dito. Diba? Maniwala na sana ako, Roque. Ang problema lang, okay lang sana kung ikaw nagdaldal dyan, hindi ka pugante. Hindi ka blacklisted. Hindi ka nagtatago sa ibang bansa at hindi ka nagsisik ng asylum.
Ano bang rason kung ba't ka nag-seek ng asylum? Tinatakasan mo yung kaso mo dito, di ba? Tapos nadaldal ka dyan, bibirahin mo si PBBM. Dapat si PBBM ang alis sa pwesto. Dapat si PBBM ang makulong kasi nakipagsabuhatan sa 1 trilyon. Maliit pa nga yung 1 trilyon, Rocky. Kaysa sa nabulsa ninyo ni Digong eh. Ano bang rason, Rocky, kung bakit ka nakasuhan? Di ba sa pagbulsa ninyo ng pera? Sa pagtanggap ninyo ng pera galing sa illegal? Di ba? Yun yung rason. Maniwala na sana ako sa mga patutsada mo kay PBBM. Nakipagsabuhatan. Sayang yung 1 trilyon. Yeah, dapat ikaw yung makulong, ikaw yung mawala dyan. Maniwala na sana ako eh. Ang problema, na galit ka dyan. Magalit ka sa sarili mo. Ano ka, hello? Ikaw ang responsable dyan. Ikaw ang dapat managot. At ngayon pa lang ulitin ko, umalis ka na sa pwesto mo. Dahil talaga namang alam mo, Antonio, huwag ka na magreklamo dyan. Nakikinuod ka na nga lang, nagreklamo ka pa. Alam mo ba yung pangalang Antonio, according sa lumang tipan, yeah? Yung apelyido or pangalang Antonio, yan po yung sinasabi na kung may anak kang minor de edad tapos parte ka ng DDS, patayin mo na. Bakit? Kapag lumandi yan, kapag nakantot at nabuntis yan, dadami kayong bobo kasi DDS kayo. Yan po ang ibig sabihin sa lumang tipan ng salita or pangalan or apelyidong Antonio. Diba? Alam mo na, Antonio, kapag parte ka ng DDS or isa kang DDS, tapos may anak kang minor de edad, mapalalaki man yan or mapababae, patayin mo na. Bakit? Kapag naglandi yan, nabuntis or nakakantot yan, dadami kayong bobo. Diba? Parang ganito, matalino sa kanyang paningin, pero may warrant at nagtatago pa rin. Diba? Ganun yun. Roque, maniwala na sana kami. Kaso lang, bobo eh. Sinong maniniwala sa isang pugante? Sinong maniniwala sa isang nagtatago na kriminal? Kriminal naman tawag dito eh. Kaya nga nagsisik ng asylum tapos dininay pa. Alam niyo si Roque, pwede niyo, ito ako'y nananawagan sa mga loyalista dyan na makakita kung saan si Roque, pwede niyo siyang ireklamo sa embassy or sa kinaukulan dyan sa Netherlands. Wala po itong papel. Pangalawa, hindi po inaprubahan yung kanyang asylum. Pwede siyang ireklamo sa totoo lang mga kababayan. Itong ginawa niyang ito, pwede niyong ireklamo. Walang sapat na dokumento, walang sapat na papel ito. Pwede itong ipahuli. Kaya mga kababayan dyan sa Netherlands, lalong-lalo na sa mga DDS at kakamping, pwede niyong ipatiklo to. Oo. Tignan ninyo, para pag ipatiklo ninyo ito mga kababayan, questionin siya ngayon. Bakit niyo ako hinuli? Ngayon, ang sasabihin lang ng pulis, kasi nga may warrant ka. Kasi nga, hinahanap ka sa Philippines. Puganti ka. Pwede yan ipahuli. TNT yan eh. Sa totoo lang, bawal yan. Kung meron lang, na mga resident dyan or nakapangasawa ng national dyan or local dyan, pwede yan ipahuli. Denied ang kanyang asylum. Saan ba kayo nakakita na okay ang asylum niya? Di sana binalita na ngayon. Pwede yan ipahuli. May reward pa kayo. Sa totoo lang mga kababayan, si Roque po, TNT, naka-blacklist sa ombudsman yan or sa DOJ. Ang kanyang passport, hindi siya Pinoy na at this time. Siya po ay no permanent address. Paikot-ikot na lang siya dyan, nakikilimos na lang siya sa mga DDS. Na makasama niyang nakikikain ng humba. Pwede niyong ipahuli to. Ako po'y nanawagan sa mga Pilipino dyan na nasa Netherlands or sa Europe, pwede niyong ireklamo ito. I-screenshot niyo lang, ituro niyo kung nasaan siya. Pwede siyang hulihin. Wala tong papel. I-report niyo sa pulis. Totoo yan, wala kayong magawa dito. Kasi kung mayroong mga DDS tutulong dito, haharang sa pulis, pati sila damay. Pati sila huhulihin. Bakit? Ano bang permit nila dyan para magagawa-gawa ng isang pagtitipon? Dapat pag gumawa kayo ng pagtitipon dyan, may permit kayo eh.
Ito bang mga ginagawa nila Harry Roque araw-araw, may permit ba to? Alam ba ng gobyerno ng Netherlands ito na merong isang foreigner na pumupunta sa Netherlands na blacklisted sa kanyang bansa? Pwede niyo ireklamo to. Ipakita ninyo na video na Harry Roque is blacklisted in the DOJ of the Philippines. Pwede itong ipahuli. Totoo yan, mga kababayan. Kaya ito, malakas lang loob nito kasi walang nagreklamo. Pag ipahuli ninyo ito, dadamputin ng pulis yan. Kahit i-report nyo sa immigration yan, sa totoo lang mga kababayan, hindi papakinggan ng immigration to. Pero yung pulis mismo, na nandyan sa Netherlands or kung saan man siya, pwedeng ireklamo ang tourist. Bakit? Ilang buwan na siya dyan. Sobra-sobra na yan. Ano bang binigay sa kanya? May visa ba siya dyan na ilang buwan siya? Wala. Kasi bakit? Blacklisted ng kanyang passport. Ilang buwan na ba yung visa niya dyan? Hindi naman po pwede siguro mga kababayan na mag-file ka ng visa or kukuha ka ng visa 1 taon. Di ba? Yun ang totoo mga kababayan. Kaya huwag kayong magpapaniwala dyan. Pwede itong ipadampot. Pwede itong ipahuli. Blacklisted yan sa Philippines. Sa mga gusto po. Sa mga overstaying siya. Ito, tanungin ko kayo ha, mga kababayan, Harry Roque. Ito, Harry Roque, blacklisted siya sa Philippines. Sa totoo lang, nakablock na po yung passport niya. Pwede siyang ipahuli. Sinasabi mo na galit. Naniniwala ang immigration na sa backdoor dumaan si Attorney Harry Roque para makapuslit palabas ng bansa. Backdoor pa. Siya sa Tawi-Tawi ilang araw bago lumapag sa United Arab Emirates noong nakarang taon. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Nakarang taon pa. Kumbinsido ang Bureau of Immigration na sa backdoor exit din dumaan si dating presidential spokesperson Harry Roque para makapuslit paalis ng Pilipinas papuntang abroad. Sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Justice and Human Rights kanina, kinumpirma ng immigration na may nakakita kay Roque sa Tawi-Tawi noong September 2, 2024. 2 araw bago siya dumating sa United Arab Emirates noong September 4. Since Mr. Roque has no recorded departure in the BI's records, he likely took the same route as Alice Go in leaving the country by using a backdoor exit. Tawi-Tawi. Madalas na entry at exit point ang Tawi-Tawi dahil sobrang lapit nito sa Malaysia. Kaya ito rin ang pininiwala ang dinaanan ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go nang tumakas sila papuntang Malaysia, Singapore hanggang Indonesia. The escape of Guo could have been facilitated by a widely dispersed syndicate operating both domestically and abroad. These operations possibly involved a combination of bribery, corruption, forged documents, and covert networks. Gate ng Bureau of Immigration, walang kasabwat sa mga tauhan nila nang tumakas sila Go. Tinanggi siya ng immigration na walang alam ang immigration kung saan siya dumaan. So, ibig sabihin, illegal yung pag-alis niya. Wala siyang visa. Wala siyang visa, mga kababayan. Illegal yung paglipad niya. Many people wish to hear that the Pogos paid an immigration officer in one of the air or seaports so that these bad people can escape our shores. But there is simply no proof or evidence to that effect. Bukod sa pagpuslit ni Go at Roque, isa pang naungkat sa pagdinig ang pagtakas ng puganteng Koreano na si Na Ik-yun. March 4, nang tulungan siyang tumakas ng 3 BI personnel bago nahuli ulit sa Pampanga. Kanina, humarap siya online sa hearing at May tuturing ng pugante si Harry Roque ayon sa Department of Justice. Kaya hihiling na raw... Pugante si Harry Roque according sa Department of Justice or DOJ. Ito. Ang red notice sa Interpol para maaresto ang dating presidential spokesperson. Nangunguna sa balita si Camille Samonte. Di ba? Inihahanda na ng Department of Justice ang mga dokumento para hilingin si Interpol na mailagay sa red notice si dating presidential spokesperson Harry Roque. Kasunod yan ang inilabas na warrant of arrest ng korte kaugnay ng kasong qualified human trafficking. Dahil sa... Ito mga kababayan ha, News 5, GMA News ang ating pinapanood. Hindi po ito ibabalita ng mga mainstream media na to kung hindi sila kumukuha ng tamang source.
So, DOJ na mismo nagsabi. Diba? Ituro nyo po. Kung ako lang, sa totoo lang, kung ako yung nasa Netherlands ngayon, pag-aksayahan ko ng oras yan. Bakit? Malaking tulong sa gobyerno yan. Bakit tayo, mga Pilipino, hindi tayo tutulong sa gobyerno, nakakasira na nga sila. Kung ako lang nasa Netherlands ngayon, babiyahiin ko yan, i-report ko yan kung saan siya doon nagsisigaw-sigaw at sumasayaw ng ngiwi, bangag. Ituturo ko yan. Tapos ipakita ko lahat ng video na nangyari na siya ay ganito. I-search mo, Department of Justice, hanapan mo ng ID, declaring Harry Roque is blacklisted in the Philippines. Yeah. Using dual passport, multiple account. Pwede mo ireklamo yan. Bakit? Pwede mo namang tanongin, are you Harry Roque? I-report mo mismo sa pulis. Pagdating doon, pag-report mo sa pulis, i-present mo, ipakita mo yung mga documents na matagal na yan siyang hinahanap sa Pilipinas, dito lang siya nagtatago. So, is this country tolerate that kind of scenario? Pwede niyong iganon yun. I-reklamo, itong bansang ito nagtotolerate ng ganyan. Hindi naman po siguro. Bakit? Walang bansa nagtotolerate ng isang pugante na nanggugulo. Pag sinabi nanggugulo ba siya? Yes! Ipakita nyo yung video na nag-aaway sila habang kumakain ng humba. Ipakita nyo yung video na nagwiwilga-wilga sila dyan pabalik-balik sa halapan ng Netherlands. Kita nyo, ang daming DDS dyan nagsisigaw-sigaw. Bring him home, bring him home. May permit ba yon? Wala! Yung mga DDS dyan, na mga OFW na sumisigaw-sigaw, bring him home, sa harapan ng ICC, pwede nyong ipa-aresto yun. Walang mga permit yun. Di ba? May mga DDS dyan, Ito ha. DDS. Sa harap. Nagwiwilga. Meron pa ngang mga kababayan naglalakad, may mga tarpaulin pang bitbit. Ay, Diyos ko. Walang mga yan, mga kababayan, walang mga permit yan. Marami po talagang problema. Mga kababayan. Sa document. Binawi ng The President. Sa harapan ng ICC sila. Ito, mga kababayan. Kita ninyo. Marami po talagang Sa documentary. may mga naglalakad-lakad. Sa likuran natin, yan mismo yung part na dyan sila, una, yung mga DDS, no? Mga supporters ng former President Rodrigo Duterte. At dahil side by side, both sides ay residential area, malapit yan, adjacent lang yan sa kulungan. Kaya sila pinaalis at inilipat nga dito sa itong area na ito. Yan, sa damuhan. Diyan sila ni Kitty nag-interview. Disturbo kasi sa mga residente dito. Pinaalis sila. Sa likuran natin, yan mismo yung part na dyan sila, una, yung mga DDS, no? Mga supporters ng former President Rodrigo Duterte. At dahil side by side, both sides ay residential area, malapit yan, adjacent lang yan sa kulungan. Kaya sila pinaalis at inilipat nga dito sa itong area na ito. Ayan. Kaya sila pinaalis din, disturbo kasi sa mga... Diba, kita nyo? Pinaalis sila kasi mga disturbo. Kaya sa totoo lang, mga kababayan, pwede nyong ireklamo yan. Pwede nyong ipahuli yung mga yan. Isa na si Harry Roque. Bakit? Ano bang rason bakit pahuli? DOJ na, ipakita ninyo, i-search nyo. Kasi report ninyo. Pag nakita nyo yan sa harapan ng ICC dyan, pwede nyong ipadakma. Ipadakma. Padampot. Sabi pa nga ni Sarah, ang gwapo ng mga pulis, no? Pero yung pulis sa atin, si Tory, mukhang unggoy. Oh my God. TDS. What kind? What the heck? So yun lang mga kababayan. Solo MC, hello po.
So, yun lang mga kababayan yung ating reaksyon ngayon patungkol sa mga pangyayari sa ating bansa. Patungkol sa ating